Nagsisimula ang kwento sa liblib na nayon ng Hagashi, kung saan isang babae ang nanganak ng kambal. Ngunit napagtanto ng pinuno ng nayon na sila ay bahagi ng isang propesya na binabanggit na kokontrole nila ang mga makapangyarihang demonyo at hahatiin ang araw at gabi. Pagkalipas ng 16 na taon, nakita natin ang isa sa kambal na nagngangalang Yuro habang nangangaso siya sa kagubatan, ngunit napansin niya ang mga bakas na iniwan ng mga dragon sa kalangitan. Bumalik siya sa nayon kung saan hiniling ng kanyang kaibigang si Daniel na sana ay inimbitahan siya nito dahil hindi ligtas ang mangaso ng mag-isa. Ngunit tiwala si Yuro na walang mangyayari sa kanya dahil binabantayan siya ng kaliwat kanang mga tagapag-alaga ng nayon. Sinabihan ng ina ni Daniel ang kanyang anak na tulungan siya habang pinupuntahan ni Yuro ang kanyang kapatid na si Asahi, na nakikita nating nakakulong, ngunit natuwa siyang marinig na nakahuli ito ng isang fiyasan. Hiniling niya na sana ay nakahuli siya ng mas malaki dahil naging tag-init ang taon at nag-aalala siya tungkol sa kanilang mga supply ng pagkain para sa taglamig. Nag-aalala si Asahi na baka iwan siya nito tulad ng ginawa ng kanilang mga magulang, ngunit tiniyak niya rito na hindi ito pupunta kahit saan at sinabing pinagbubuti niya ang kanyang mga kasanayan sa pangangaso upang maging mas kapaki-pakinabang sa nayon. Sinabi sa kanya ng ina ni Daniel na isang mangangalakal na nagngangalang Danjo ang dumating dala ang kanyang mga paninda at nakita natin na ang buong nayon ay dumating upang salubungin siya. Ipinaliwanag ni Danjo na mayroong pandemya sa labas ng mundo, kaya bumibili siya ng mga halamang gamot sa mataas na presyo at lahat ay nakikipagkalakalan sa kanya. Binati siya ni Yuro at alam ni Danjo na naghahanap ito ng regalo para sa kanyang kapatid. Kaya binigyan niya ito ng isang souvenir na dala niya para sa kanya. Habang paalis si Danjo, hiniling ni Daniel na makaalis din siya sa nayon at naisip na ang labas ng mundo ay tiyak na isang magandang lugar dahil lahat ng pumupunta doon ay hindi bumabalik. Ngunit sinabi ni Yuro na gusto niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa nayon dahil ayaw niyang iwan ang kanyang kapatid. Iminungkahi ni Daniel na dapat silang umalis ng sama-sama. Ngunit tinanggihan siya ni Yuro at inisip na magiging masamang impluensya siya kay Asahi, na kailangang magsagawa ng isang mahalagang gawain para sa nayon. Bigla silang nakarinig ng kakaibang ingay at inisip nilang maaaring angle ito ng dragon, ngunit napansin ni Daniel na iba ito. Isang mahiwagang kamay ang nagpakawala ng isang malakas na pagsabog na Sumire sa harang na nagpoprotekta sa nayon at inilantad ito sa labas ng mundo. Nakita nila ang eroplano na nangunguna sa mga landas sa kalangitan at tumangala ang lahat nang makita nilang papalapit ang dalawang helicopter habang sinisimulan ng isang grupo ng mga sundalo ang kanilang pag-atake. Napagtanto ng pinunong si Yamiha na nasira ang harang at inisip niya na hinahanap nila si Yuro. Kaya sinabihan niya ang mga taga-nayon na itago siya. Nagmamadaling umuwi sina Yuro at Daniel, ngunit nakasalubong nila ang mga sundalong nakilala si Yuro bilang kanilang target, ngunit napaslang niya sila gamit ang kanyang mga palaso. Nag-aalala si Daniel para sa kanyang ina, ngunit kailangang iligtas ni Yuro si Asahi. Kaya dinala niya ito sa nakatagong daanan sa ilalim ng mga estatwa, na patungo sa kuta. Isang babae na nagngangalang Gabriela ang dumating sa labas ng nayon at pinaslang niya ang mga taga-nayon gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Isang ina ang tumakbo kasama ang kanyang anak na babae. Ngunit hiniwa ni Gabriela ang ulo nito, at natakot ang kanyang anak na babae para sa kanyang buhay, ngunit ipinaliwanag ni Gabriela na hindi niya kinakagat ang mga bata at pinaslang ang isa pang nakaligtas. Sinabi niya sa kanyang koponan na nalinas na niya ang mga panlabas at gitnang lugar, ngunit hindi niya sila maabot dahil napaslang na sila ni Danjo. Tinawagan niya ang kanyang kaibigang si Hana at sinabi sa kanya na kailangan nilang baguhin ang kanilang tagpuan dahil inaatake ang nayon. Kinaladkad ng isang babae si Yamiha papunta sa selda ni Asahi at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang sirain ito, ngunit natamon si Asahi sa proseso. Dumating si Yuro at nakita siyang puno ng dugo, ngunit isiniwalat ng babae na siya ang kanyang tunay na kapatid at napumunta siya upang tapusin ang lahat ng iba pa sa nayon. Tumanggi si Yuro na maniwala sa kanya, at pinyonan niya ito ng isang palaso, ngunit lumikha siya ng isang pagsabog at humingi ng tawad sa pananakit sa kanya, na ipinaliwanag na hindi pa rin siya sanay sa kanyang mga kapangyarihan. Ngunit biglang nagpakita ang isang demonyo at sinunggaban siya habang sinasabihan ni Yamiha si Danjo na tumakas kasama si Yuro patungo sa labas ng mundo. Tumakas si Danjo kasama niya, ngunit may mga sniper sa mga helicopter. Kaya napagtanto ni Danjo na pinalampas nila ang kanilang pagkakataon.
Sinabihan niya si Yuro na dapat silang magmadali at binigyan niya ito ng isang pendant. Sinabihan siyang ilagay ito sa mga butas malapit sa mga flagstone ng nayon. Nag-atubili si Yuro noong una, ngunit pinilit siya ni Danjo na gawin ito, at hindi siya pinaputukan ng mga sniper dahil gusto nila siyang hulihin ng buhay. Inilagay ni Yuro ang pendant, ngunit biglang inihampas ni Danjo ang kanyang ulo sa lupa, at ang kanyang dugo ay dumaloy sa pendant, na lumikha ng isang kislap ng liwanag na bumulagta sa mga sniper. May dalawang demonyong biglang umatake sa mga helicopter, at pinabagsak nila ang mga ito sa lupa. Nagalit si Gabriela nang makita ito dahil ang mga helicopter lamang ang kanyang daan pauwi, at nagtataka siya kung sino ang mga demonyo. Lumapit ang mga demonyo kay Yuro, at binanggit ng isa sa kanila kung paano madaling kontrolin ang kanilang bagong master dahil binata pa lamang siya. Ngunit binanggit ng isa pa na dapat nila siyang sundin kahit ano paman. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Kaya sinabi sa kanya ni Danjo na mga demonyo sila at binanggit na susundan nila siya dahil siya ang kanilang master. Sa isang flashback, ipinakita sa kanya ng ama ni Yuro ang nakatagong daanan at binanggit na ipinagawa ito ng pinuno ng lupain noong ang nayon ay isang kastilyo, ngunit sinabihan niya si Yuro na ilihim ito at gamitin lamang ito sa matinding emergency. Sa kasalukuyan, kinumpirma ng mga demonyo na binabantayan nila si Yuro sa buong panahon, at alam nila na si Danjo ay isang demonyong tagapamagitan na nagtatrabaho bilang tagapamagitan sa nayon ng Hagashi at sa iba pang bahagi ng mundo. Ipinaliwanag ng mga demonyo na pinabagsak nila ang mga higanteng ibon dahil tila banta sila kay Yuro, ngunit hindi sila sigurado kung ano ang mga iyon. Kaya, ipinaliwanag ni Danjo na ang mga iyon ay mga sasakyan ng modernong mundo. Hiniling niya sa mga demonyo na tulungan silang bumaba sa bundok, ngunit sinabi sa kanya ng mga demonyo na susundin lamang nila ang mga utos ni Yuro. Napansin ni Danjo na wala silang oras para makipagtalo, ngunit bigla silang nag-ambala ni Gabriela, na nag-iisip na ang mga demonyo ay kay Danjo. Napagtanto niya na si Yuro ay kapatid ni Asahi dahil kaedad niya ito, at hiniling niya sa kanya na sumama sa kanila, ngunit nagalit siya nang marinig niya ang pangalan ni Asahi at tinanong siya kung siya ba ang pumaslang sa mga taga-nayon. Kinumpirma niya ang kanyang hinala, kaya sinabihan ni Wright si Yuro na utusan silang alisin siya. Ngunit binanggit ni Yuro na hindi niya gagamitin ang mga tagapag-alaga ng Vilya para sa pagpaslang. Sinabihan niya silang iligtas ang lahat ng mga nakaligtas at binanggit na hindi nila dapat hawakan si Gabriela dahil siya ang kanyang target. Kaya, tinalon siya ni Wright para hanapin ang mga nakaligtas. Binalaan niya siya na ang kanyang kabiyak ay mainit ang ulo at biglang sinipa ni Left ang kanyang demonyo, na lumikha ng isang pagkakataon para atakihin siya ni Yuro. Naghanda siyang magpaputok ng isa pang palaso, ngunit mabilis siyang sinunggaban ng kanyang demonyo at lumipad palayo kasama niya. Kaya, hinabol siya ni Yuro, habang kinuha ni Danjo ang pendant at tumakbo palayo sa kanila. Sa nayon, natagpuan ni Wright ang batang babae na nakaligtas sa pag-atake ni Gabriela. Ngunit habang ginigising niya ito, napagtanto niyang hindi siya nito nakikita, kaya't nagpakita siya sa loob ng isang segundo. Natakot siya ng husto kaya't nawalan siya ng malay. Kaya dinala niya ito sa iba pang mga nakaligtas, ngunit nalaman natin na lahat sila ay nawalan ng malay matapos nila siyang makita. Nagtaka siya kung bakit pinaslang ng mga umaatake ang mga matatanda at iniwan ang mga bata na walang armas, ngunit bigla niyang nakita si Asahi, na umatake sa kanya, ngunit agad niya itong natalo gamit ang kanyang Etengal. Ipinaliwanag niya na bibigyan niya sana ito ng laban, ngunit abala siya sa pagtupad sa mga utos ng kanyang master, kaya tumakbo ito palayo at napansin niya ang kakaiba sa kanyang amoy. Nagtago si Gabriela sa likod ng kanyang demonyo, ngunit pinilit ni Left na ibuka ang bibig nito, at muling pinaputokan ni Yuro. Biglang dumating si Asahi upang iligtas siya at ipinaalala sa kanya na kapatid niya ito, ngunit hindi siya naniwala sa kanya dahil lumaki na ito. Kaya, ipinaliwanag niya na ang mundo sa ibaba ay may mas mahusay na akses sa nutrisyon. Naghanda siyang labanan siya, ngunit pinigilan siya ni Wright at napansin na pareho ang amoy niya, na nangangahulugang kapatid niya talaga ito. Hindi makapaniwala si Yuro at nagtataka kung sino ang kanyang banibisita. Kaya sinabi sa kanya ni Asahi na isa siyang impostor. Isiniwalat niya na 10 taon na ang nakalilipas, tumakas ang kanilang mga magulang palabas ng nayon kasama niya. Kaya gumawa ang mga matatanda sa nayon ng isang pekeng Asahi dahil alam nilang hindi siya aalis hanggat naroon pa ang kanyang kapatid na babae.
Pinutol ni Danjo ang kanilang muling pagsasama at sinabihan si Yuro na dapat silang umalis agad dahil hinahabol pa rin siya ng mga umaatake at hindi nila alam kung ano talaga ang kaya ni Asahi. Kaya pumayag siyang palayain si Gabriela sa kondisyon na mangako silang hindi nasasaktan pa ang mga taga-nayon. Habang paalis sila, binanggit ni Gabriela na walang awa si Yuro, ngunit natuwa si Asahi na buhay pa ito, at naging emosyonal siya habang pinag-uusapan siya. Ibinalik ni Yomiha ang harang sa paligid ng nayon at tumakbo pababa ng bundok ang grupo ni Yuro, ngunit napagtanto ni Yuro na hindi na niya makita ang nayon. Iniisip niya kung makakabalik pa ba siya. Kaya ipinaliwanag ni Danjo na makakabalik siya, ngunit magiging mapanganib ito dahil nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan. Nabanggit ni Danjo na kailangan nilang makihalubilo sa mundo sa ibaba, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa kanilang destinasyon kung saan nakita nila si Hana na naghihintay sa kanila. Hindi siya natuwa na may dala si Danjo na mga demonyo at ipinaalala sa kanya na sinabi lang niya sa kanya na isasama niya si Yuro, ngunit sinabi niya sa kanya na walang oras para magpaliwanag dahil nasa panganib ang buhay ni Yuro. Sinabihan sila ni Hana na sumakay sa kotse, ngunit naisip ni Yuro na mapanganib ito dahil hindi niya alam kung paano ito gumagana. Kaya, nagsinungaling siya na mabilis itong tumakbo dahil may mga kabayo sa loob nito. Samantala, isang lalaking nagngangalang Jing ang dumating upang sunduin sina Gabriela at Asahi, ngunit nagulat siya nang malaman na may mga bagong demonyo na nagpakita. At iniulat ni Gabriela na nakatakas si Yuro kasama si Danjo. Kinilala ni Jing si Danjo bilang isang demonyong tagasunod at iniisip na hindi sila dapat umatake habang naroon siya dahil napakapanganib niya. Nakasalubong ng grupo ni Yuro ang isang palakaibigang demonyo na nagtatanong kina left at right tungkol sa kanilang bagong master. Kaya, sinabi nila sa kanya na isa ito sa kambal na naghihiwalay sa araw at gabi. Sinabihan niya silang ibahagi ang kanilang mga kwento pagbalik nila sa nayon, ngunit itinuturing ni Danjo at Hana na isang karangalan ang masaksihan lamang ang kanyang presensya. Humingi ng paumanhin si Asahi sa pagkabigo sa misyon, ngunit sinabi sa kanya ni Jing na matutuwa ang kanilang amo, si Gonzo, na malaman na umalis na si Yuro sa nayon. Inisip niya kung malakas ba ang kanyang mga demonyo dahil nagawa nilang saktan si Gabriela, kaya napansin niya na sila ay makapangyarihan, ngunit ang umatake sa kanya ay si Yuro. Ipinaliwanag niya na una niyang pinaputukan ang kanyang binti upang pigilan ang kanyang paggalaw bago targetan ang kanyang nangingibabaw na kamay. Kaya, napagtanto ni Asahi na nag-iisip siya na parang isang tunay na mangangaso. Bumili ng pagkain ang grupo ni Yuro sa isang tindahan at sinabihan siya ni Hana na magsuot ng bagong damit upang hindi siya mapansin, ngunit nagulat siya nang makita ang mga bola-bola ng kanin na gawa sa 100% na puting bigas. Napagtanto ni Danjo na maituturing silang maluho sa kanyang nayon, ngunit gustong-gusto ni Yuro ang pagkain kaya naiisip niya si Asahi, at nais niyang matikman din ito. Naglibot si Wright sa lugar, kaya ipinaliwanag ni Danjo na nasa isang rest stop sila kung saan makakahanap sila ng pagkain, tindahan, at banyo. Nakinig ang mga demonyo sa kanyang paliwanag, kaya nagtaka siya kung gusto nilang pumasok, ngunit nagpa siya silang manatili kasama si Yuro at sinabihan sina Danjo at Hana na kumain habang nagbabantay. Sa loob ng kainan, nagtaka si Hana kung gaano karami ang katotohanang sinabi niya kay Yuro. Kaya sinabi ni Danjo na hindi na nila dapat ibunyag ang higit pang impormasyon sa kanya dahil labis siyang nagalit matapos niyang malaman ang tungkol sa kanyang tunay na kapatid na babae. Iniisip niya kung dapat ba niya silang ihatid sa bahay ni Danjo, ngunit sinabi niya rito na hindi na siya makakabalik dahil alam ng kaaway ang kanyang mukha at pangalan. Naawa si Hana sa kanya dahil wala siyang tirahan at kailangang alagaan ang anak ng iba, ngunit napansin niya na problema rin ito ng babae. Ipinaalala niya sa kanya na isa rin siyang demonyong tagasunod ng nayon ng Hagashi at iminungkahi na magpakasal sila, ngunit inilabas niya ang kanyang mga knuckles at sinabi sa kanya na ito ang kanilang singsing sa kasal. Ipinaliwanag niya na hindi ito magiging totoong bagay at kailangan lang nilang makihalubilo sa lipunan upang protektahan si Yuro. Ngunit naisip ni Hana na maaari silang maging magka-roommate at sinabi na maaari siyang maging ate ni Yuro habang nagpapanggap siyang nag-iisang ama nila. Sa tingin niya ay makakakuha ito ng labis na atensyon dahil magchichismisan ang mga tao tungkol sa kung paano siya iniwan ng kanyang asawa. Kaya, sa tingin niya ang pinakamahusay na pagtakpan ay ang katotohanan na si Yuro ay kanyang anak at nagpakasal itong muli sa isang mas batang babae.
Nagalit ang babae at sinabing hindi niya gusto ang plano nito dahil inirereserba niya ang kanyang sarili para sa kanyang crush na si Daniel Padilla. Samantala, hiniling ni Yuro kina left at right na sabihin sa kanya ang lahat ng alam nila tungkol sa kanya at sa kanyang kapatid. Ngunit ipinaliwanag ni Wright na nakaupo sila sa pasukan ng nayon sa loob ng 400 taon, kaya hindi nila alam kung ano ang nangyari sa loob. Inihayag nila na tanging ang mga taong dumadaan lamang ang nakikita nila, ngunit narinig nila na ipinanganak ang kambal at kalaunan ay nakita nila si Yuro, na dating nangangaso kasama ang kanyang ama. Binanggit ni Left na hindi nila nakita si Asahi at inakala nilang nasawi ito sa sakit. Ngunit 10 taon na ang nakalilipas, nakita nila ang kanyang mga magulang na tumakas kasama ang isang batang babae na ang dugo ay amoy katulad ng sa kanya. Nalungkot siya dahil lagi niyang iniisip na iniwan sila ng kanyang mga magulang, ngunit lumabas na siya lang pala ang iniwan ng mga ito, at sa palagay niya ay maaaring alam ng impostor kung nasaan ang kanilang mga magulang. Bumalik si Danjo kasama si Hana at inanunsyo niya na sila ang magiging tagapag-alaga ni Yuro na mananagot sa lahat ng kanyang mga aksyon. Sinabihan niya siyang bumaba ng kotse dahil makakakuha ito ng atensyon. Kaya, binanggit niya na nakaupo rin doon sina left at right, ngunit ipinaliwanag ni Danjo na hindi sila makikita ng mga normal na tao maliban kung gusto nilang magpakita. Inisip ni Danjo kung kailangan ba niyang gumamit ng banyo. Kaya, binanggit ni Yuro na nag-CR na siya sa mga palumpong at sa palagay niya ay nagdudulot na siya ng gulo para sa kanila. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, nagtanong si Yuro tungkol sa angkan ng Kademore. Kaya ipinaliwanag ni Danjo na sila ay isang sangay ng angkan na umalis sa nayon ng Hagashi at kalaunan ay nanirahan sa mundo sa ibaba. Samantala, nakita natin ang isang babaeng tumatakbo mula sa isang lalaking nag-corner sa kanya sa isang elevator at binalaan niya itong lumayo sa kanya, ngunit nakalapit ito, kaya naging isang nakakatakot na nilalang ito at sinabi sa kanya na pumasok na ito sa kanyang teritoryo. Tinawagan ni Jing ang kanyang kliyente upang ipaliwanag na nalutas na niya ang bagay tungkol sa kanyang stalker at nangako ang lalaki na hindi na muling lalapit sa kanya. Lumapit si Jing upang linisin ang elevator mula sa ebidensya, ngunit nakita ng isa pang babae ang kanyang demonyo at natigilan sa takot. Kaya, napagtanto niyang nakikita ito ng babae at sinabihan siyang huwag itong sabihin kahit kanino. Sa kotse, ipinaliwanag ni Danjo kung paano hindi sila gaanong nasabihan at minana lang nila ang trabaho mula sa kanilang mga magulang. Inihayag niya na ang tanging mga tagubili ni Yamiha ay tiyaking walang ibang makakaalam tungkol sa nayon at hindi dapat mahulog sa maling mga kamay ang kambal. Isiniwalat niya na ang tunay niyang pangalan ay Todoroki at tinanong ni Yuro ang kahalagahan ng pagiging kambal. Kaya ipinaliwanag ni Wright na kapag ang isang kambal na lalaki at babae ay ipinanganak sa silangang nayon sa isang araw kung kailan pantay ang gabi at araw, ang mundo ay magkakawatak-watak. Binanggit niya na ang huling pagkakataon na nangyari ito ay 400 taon na ang nakalilipas at humantong ito sa isang malaking digmaan na naghati sa mundo sa silangan at kanluran. At idinagdag niya na bago iyon, isa pang digmaan ang naghati sa mundo sa hilaga at timog. Nagtataka si Yuro kung sila ay sinumpa, ngunit sinabi sa kanya ni Wright na hindi ito ang kaso at binanggit na ang mga taong gustong gumamit ng kanilang kapangyarihan ang nagsisimula ng labanan. Iniisip ni Yuro na walang espesyal sa kanya. Kaya, sinabi sa kanya ni Left na may potensyal siyang makakuha ng kapangyarihan. At binanggit ni Wright na ang power break ni Asahi ay nagpapahintulot sa kanya na pilitin ang anumang bagay na buksan. Ang kambal nitong kapangyarihan ay ang selyo, na maaaring piliting isara ang anumang bagay. At iniisip ni Hana kung ano ang mangyayari kung sakaling magbanggaan ang dalawa. Ngunit iniisip ni Left at Right na walang sino man ang nakakuha ng parehong kapangyarihan ng sabay-sabay. Kaya, walang nakakaalam ng sagot. Naalala ni Yuro ang harang sa paligid ng nayon at nagtataka kung paano ito nalagpasan ni Danjo. Kaya ipinaliwanag niya na alam ng kanyang angkan ang isang partikular na ruta na kinabibilangan ng mga espesyal na paggalaw at direksyon. Isiniwalat din niya na ang ina ni Yuro ay mula sa mundo sa ibaba at hindi sinasadyang natagpuan niya ang ruta habang siya ay nawawala. Kaya naalala ni Yuro noong sinabi niya sa kanya na sa kanyang lugar ng kapanganakan ang kanyang pangalan ay nangangahulugang gabi at umaasa siyang balang araw ay madadalin niya ang kanyang pamilya doon. Nagsimulang masanay si Yuro sa buhay sa modernong mundo at ang kanyang mga demonyo ay natigilan sa malalaking gusali sa kanilang paligid na sa tingin nila ay mga kastilyo para sa mga lords.
Ngunit ipinaliwanag ni Yuro na ito ay isang normal na lungsod lamang at binanggit na 12-dosenang mga tao ang nakatira sa bawat isa sa kanila. Iniisip ni Yuro na mabubuting tao sina Danjo at Hana, ngunit hindi niya sila lubos na mapagkakatiwalaan dahil konektado sila sa panlilinlang sa paligid ni Asahi at gusto niyang hulihin siya upang mapilitan niya itong dalhin siya sa kanilang mga magulang. Humingi siya ng tulong kina left at right, na ikinatuwa nila dahil wala pa silang nagagawang ganoon sa loob ng maraming siglo. Isiniwalat ni Danjo na nakahanap na si Hana ng matitirhan nila, ngunit tinanong siya ni Yuro tungkol sa kanyang telepono, kaya ipinaliwanag niya na ito ay isang aparato na ginagamit sa pagpapadala ng mga mensahe tulad ng signal ng usok. Nakarating sila sa kanilang bagong tahanan, at naisip ni Hana na dapat gamitin ni Danjo ang silid na estilo kanluran, habang dapat gamitin ni Yuro ang silid na may tatami, ngunit iniisip niya kung tama ba para sa kanya na gumamit ng ganitong mga luho. Sinaktan siya ng mga demonyo ni Hana, sina Kotecho at Jiro, dahil hindi nila siya nakilala, kaya ipinakilala niya sila bilang kanyang mga demonyong tagapag-alaga. Sa tingin niya ay mukha silang ordinaryong pusa at aso. Kaya, binugbog nila siya. At sinabi ni Wright kay Yuro na maging magalang sa kanila. Sinabi ni Hana kina Danjo at Yuro na gagamitin nila ang apelyido ng kanyang pamilya, Donna, dahil alam na ng kaaway ang pagkakakilanlan ni Danjo. Ngunit nagulat si Yuro nang marinig na mayroon silang mga apelyido at nagtaka kung sila ay mula sa mga dakilang pamilya. Kaya, napansin ni Hana na lahat ng tao sa labas ng nayon ay may apelyido. Isiniwalat ni Danjo na nagmamay-ari siya ng isang bundok, ngunit ipinaliwanag niya na namanan niya lang ito at iniisip na hindi niya ito maibibenta dahil walang nag-aalaga nito. Inisip ni Yuro kung maaari ba siyang mangaso doon, ngunit sinabi sa kanya ni Danjo na ang pangangaso ay nangangailangan ng nakasulat na pahintulot sa lungsod at sinabi na kakailanganin din niya ng lisensya upang patakbuhin ang mga kabayong metal. Sa mansyon ng Keigamore, sinanay ni Asahi ang kanyang kakayahang magwasak, ngunit nahihirapan siyang kontrolin ito at nauwi sa pagsira ng isang bahagi ng bakuran. Kaya, humingi siya ng tawad kay Gonzo. Sinabi niya na ayos lang basta't hindi siya papaslang ng sinuman at sinabihan si Jing na linisin ito. Kaya, inutusan niya ang kanyang demonyo na gawin ito. Pumunta silang lahat kay Gabriela at binigyan siya ni Asahi ng mansanas, ngunit nakalimutan niyang hiwain ito. Kaya, binigyan siya ng demonyo ni Jing ng kutsilyo. Hindi komportable si Gabriela na gamitin ang kutsilyong iyon, ngunit tiniyak sa kanya ni Jing na hindi pa ito nagamit sa pagtusok ng kahit sino, at sinabihan ni Gonzo si Asahi na manatili sa mansyon kasama niya. Ipinaliwanag niya na kapag nalaman ng lahat na umalis na ang kambal sa nayon, magsisimula silang lahat na maghanap sa kanila. At mayroon ding mga tao mula sa angkan ng Keigamore na gustong gamitin siya, kaya mas mabuti para sa kanya na manatili sa mansyon. Nabanggit niya na hahanapin ni Jing si Yuro, ngunit hindi pa siya nakikita ni Jing noon. Kaya iginuhit siya ni na Gabriela at Asahi, ngunit hindi naging kapaki-pakinabang ang kanilang mga guhit. Nagpa siya si Jing na simulan sa pamamagitan ng pagtingin kay Danjo, ngunit bago siya umalis, binalaan siya ni Asahi na ang mga demonyo ni Yuro ay may mata-NGOs na ilong. Sa apartment, lumabas si Danjo mula sa banyo pagkatapos niyang ahitin ang kanyang balbas dahil kailangan niyang gawing mas mahirap makilala ang kanyang sarili. Ngunit nalungkot si Hana dahil binago niya ang tanging bagay na nagpamukha sa kanya kay Alden Richards at sinabihan siyang wala na siyang halaga ngayon para sa kanya. Nagreklamo siya na kakakasal lang niya, ngunit inaabuso na siya ng kanyang asawa at nagtataka siya kung saan nagpunta si Yuro, kaya napansin niya na naglakad-lakad siya kasama ang kanyang mga demonyo. Napansin ni Danjo na nawawala ang kanyang itak at pareho silang nataranta dahil kung mahahanap ito ng pulisya ni Yuro na may dalang itak, mapapahamak sila. Pumunta si Yuro sa isang rooftop kung saan nila nakita ang buong lungsod at tinanong niya ang kanyang mga demonyo kung matutulungan nila siyang mahanap si Asahi. Binanggit ni Wright na hindi magiging madali ang paghahanap sa kanya sa isang napakalaking mundo. Ngunit naisip ni Left na kung hinahanap din siya ng mga Keigamore, kalaunan ay magkikita sila. Iniisip niya kung makakahanap sila ng isang lugar na may maraming demonyo dahil alam niyang dadalhin sila nito sa base ng mga Keigamore kung saan nila mahahanap si Asahi sa pamamagitan ng amoy ng kanyang dugo. Kaya't nag-transform sila sa kanilang mga anyong demonyo at nagsimulang maghanap sa lungsod. Kalaunan ay narating nila ang isang parking garage kung saan nakita ni Yuro si Asahi kasama ang iba pa, ngunit agad siyang sumugod dito.
Kaya binalaan siya ni Wright na ito ay isang bitag. Nahuli siya ng demonyo ni Jing at napagtanto niyang peke si Asahi habang ipinaliwanag ni Jing na ginamit niya ang dugo nito para akitin si Yuro. Sa apartment, sinabihan ni Hana si Jiro na amuyin ang damit ni Yuro at sundan siya. Habang sinusubaybayan ni Katecho ang lokasyon ni Yuro sa isang cellphone, nagulat si Danjo na ang kanyang mga demonyo ay maaaring gumamit ng modernong teknolohiya, kaya ipinaliwanag niya na maayos silang umangkop sa mundong ito dahil naipasa na sila sa loob ng maraming henerasyon. Nagulat sila nang malaman na si Yuro ay pumunta sa Tokyo at iniisip nila kung nawala ba siya or sadyang pumunta doon. Lumabas ang mga demonyo ni Yuro mula sa kanilang pinagtataguan at sinabihan sila ng mga tauhan ni Jing na huminto, ngunit patuloy silang sumulong at sinabihan ni Left si Yuro na manatili doon dahil pipigilan nito ang demonyo ni Jing na makapasok sa kanilang laban. Nagulat sina Jing at ang iba pa sa kung paano nila inuutusan ang kanilang master. Kaya, napansin ni Yuro na isa itong uri ng master na hindi nagpapaapekto, at inilabas ni Jing ang mga sandata mula sa kanyang demonyo, si Makoto. Sinimulan nilang paputukan ang mga demonyo ni Yuro, ngunit walang epekto ang mga bala dahil gawa ang mga ito sa bato. At patuloy silang inatake ng mga lalaki, kaya nagpasya silang lumaban. Sa wakas ay isiniwalat ng isang lalaking nagngangalang Haruto ang kanyang mga demonyo, at dinurog ng isang pagong si Left habang inatake ng isang koneho si Right ng napakabilis. Humingi ng tulong si Right kay Left, ngunit ipinaliwanag niya na wala siya sa posisyon para gawin iyon, kaya inihagis ni Yuro ang itak ni Danjo upang matamba ang pagong kay Left, na nagbigay daan sa kanya upang makawala at matulungan si Right. Sinabihan ni Yuro si Right na pandihin ang mga ilaw, ngunit inakala ni Jing na nagkukunwari lamang silang tumatakas habang naaalala niya kung paano sinabi sa kanya ni Asahi na si Yuro ay nag-iisip na parang isang mangangaso. Umatake si Yuro gamit ang kanyang itak, kaya tumalon palayo si Jing, ngunit biglang bumukas ang ilaw at napagtanto ng kanyang mga kasama na siya ay nabihag. Lumabas sa kanilang pinagtataguan sina Left at Right, at hindi makapaniwala si Haruto na iniwan nila ang kanilang master, ngunit ipinaliwanag ni Left na maaari nilang gawin ang gusto nila basta't matapos nila ang trabaho. Tinanong ni Yuro si Jing kung bahagi ba siya ng pag-atake sa nayo ng Hagashi. Kaya inihayag ni Jing na siya ang may pananagutan dito. At labis na nagalit si Yuro kaya't nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay, ngunit kinontrol niya ang kanyang emosyon at sinabihan si Jing na tawagan si Asahi dahil gusto niyang makausap ito. Nagtaka si Jing kung gusto ba ng nayo ng Hagashi ang parehong kambal, ngunit ipinaliwanag ni Yuro na pumunta siya ng mag-isa at gusto lang niya itong makausap. Inanyayahan siya ni Jing sa mansyon ng Kegamore dahil gusto rin siyang makita ni Asahi, ngunit tumanggi si Yuro dahil sa tingin niya ay isang bitag ito at ipinaalala sa lahat na wala silang pagpipilian. Hinayaan niya ang iba na gamutin ang mga sugat ni Jing at nagtataka si Jing kung bakit sinasadya siyang saktan ni Yuro ng mababaw. Kaya, ipinaliwanag niya na ito ay dahil alam niyang hindi nila siya tinatangkang tapusin at naalala niyang maaaring napaslang siya ni Jing gamit ang kanyang sorpresang pag-atake. Sinuri ni Wright ang mga demonyo sa kanilang paligid at napansin ang isang pares na hindi pa nagpapakita. Kaya napansin ni Yuro na ang kanyang mga demonyo ay masyadong malaki para magkasya sa loob ng garahe at laking gulat nila nang makita ang isang higanteng mata sa labas. Binanggit ni Jing na hindi niya maaaring dalhin si Asahi sa kanila at sa halip ay tiniyak niya kay Yuro na hindi nila siya sasaktan kung pupunta siya sa mansyon. Lumingon siya sa paligid at napagtanto na ang mga demonyo ay masyadong mahirap harapin nila ni Left at Right, kaya pumayag siyang sumama kay Jing. Sinabihan niya itong tretuhin ng may paggalang ang kanyang mga demonyo. Kaya nilinis ni Jing ang lugar gamit ang kanyang demonyong mata at ipinaliwanag na kaya nitong lemunin ang kahit ano. Habang si Makoto ay kayang ilabas ang mga bagay na kailangan niya sa isang laban. Nakatanggap si Asahi ng mensahe mula kay Jing na sasama siya kay Yuro. Kaya nagmadali siyang gisingin si Gabriela na humanga sa bilis ng pagkumpleto ni Jing sa misyon. Habang papunta sila sa mansyon, tinawagan ni Jing si Gonzo, na nagpaliwanag na hindi pa niya sila makakasalubong dahil nasa isang mainit na bukal siya, at sinabihan niya silang tretuhin ng mabuti ang kanilang mga bisita hanggang sa siya ay bumalik. Nakarating sila sa mansyon, ngunit nagtataka si Wright kung bakit hindi niya maramdaman ang mga demonyo gayong alam niyang may mga demonyong hawak ang Kegamore. Kaya, napansin ni Jing na hindi pa sila nakakarating sa VIP section.
Dumaan sila sa isang gate at agad na naramdaman nina left at right ang mga demonyo sa lahat ng dako habang tinatanong ni Asahi si Gabriela kung gusto niyang samahan siya. Nagpasya si Gabriela na manatili dahil halos hindi siya makalakad at ayaw din niyang makita ang taong umatake sa kanya ng 2 beses. Sinundan sila ni Katecho doon at nalaman ni Hana mula sa GPS na si Yuro ay kasama ng angkan ng Kadamari, kaya nagtaka sila kung nahuli na ba siya. Nagpasya si Danjo na sunduin siya at sinabihan siyang manatili dahil hindi alam ng kalaban ang tungkol sa kanya. Pagdating ni Yuro sa pintuan, isang lalaking nagngangalang Asomo ang dumating upang salubungin siya, ngunit naghinala si Jing dahil hindi niya sinabi kay Asomo ang tungkol kay Yuro. Nagmadali si Asahi upang salubungin ang kanyang kapatid, ngunit hindi niya ito hinayaang yakapin at sinabihan siyang mag-alala muna tungkol sa mga pinsala ni Jing. Nag-alok si Asomo na ihatid si Yuro, ngunit napansin ni Jing na wala silang pakialam sa kanya at sinabihan si Asahi na manatili sa labas at siguraduhing walang dadaan sa harang. Sa infirmary, tinahini si Kozawa si Jing, at hindi siya makapaniwalang hiniwa siya ng isang binata, ngunit sinabi ni Yuro na lahat ng lalaki sa kanilang nayon ay kayang gumamit ng talam. Ibinalik ni Jing ang sample ng dugo ni Asahi kay Kozawa, na ikinagulat ni Yuro dahil inakala niyang tanging mga mangkukulam lamang ang kumukuha ng dugo mula sa mga buhay na babae at lalaki. Ipinaliwanag ni Asahi na ideya niya ito at ang modernong teknolohiya ay kayang kumuha ng kaunting dugo nang hindi pinuputol ang anumang ugat, kaya halos hindi ito masakit kapag ginawa ng isang propesyonal. Naalala niya kung bakit niya gustong makipagkita sa kanya at hiniling na makita ang kanilang mga magulang, ngunit isiniwalat niya na nawawala sila at wala siyang ideya kung nasaan sila. Nabanggit ni Jing na pagkatapos kunin ng angkan ang kanyang mga magulang, kalaunan ay nagpasya silang bisitahin ang bayan ng kanyang ina sa Okinawa. Kaya, sumakay sila ng eroplano, ngunit hindi alam ni Yuro kung ano ang eroplano. Kaya, nabanggit ni Asahi na dati silang tinatawag na mga dragon sa nayon. Isiniwalat niya na wala roon ang kanilang mga magulang nang dumating ang eroplano sa Okinawa. At nagtataka si Yuro kung may ipinadala silang bantay para bantayan sila. Kaya isiniwalat ni Jing na may kasama silang isang demon user na nawawala rin. Inisip ni Yuro na maaaring ang taong iyon ang may pananagutan sa kanilang pagkawala. At naisip ni Asahi na tama siya dahil maaaring isa siyang ahente ng nayon ng Hagashi na nakalusot sa angkan. Inako ni Jing ang responsibilidad para sa pagkabigo, ngunit hindi makapaniwala si Yuro na nagtitiwala pa rin si Asahi sa mga Kadamore dahil hinayaan nilang mawala ang kanilang mga magulang. Ipinaliwanag ni Asahi na nagtitiwala siya sa kanila dahil pagkatapos niyang umalis sa nayon, may mga assassin na dumating para sa kanya at iniligtas ng angkan ng Kadamore ang kanyang buhay. Samantala, isang grupo ng mga tao ang nagplano ng kanilang pag-atake mula sa malayo at sa palagay nila ito ang perpektong pagkakataon para makuha ang kambal dahil sina Jing at Gabriela ay nasugatan habang wala si Gonzo. Sina left at right ay biglang nakaramdam ng papalapit na bagay at isang pares ng mga demonyo ang bumangga sa gusali. Tumakas ang grupo ni Yuro mula sa mga demonyo at naisip niyang tapusin ang kanilang master. Ngunit ipinaliwanag ni Haruto na gagawin lamang silang mga gala. Inihayag niya na kung walang master, sila ay magiging multo sa lugar na iyon at kung walang sino man ang bubuo ng kontrata sa kanila sa loob ng ilang dekada, sila ay tuluyang malilimutan. Napagtanto ni Yuro na hindi sila nito maaalis. Kaya, nagpasya siyang huwag tapusin ang kanilang mga master at tinanong si Jing kung mayroon siyang pana. Inutusan niya si Makoto na iluwa ang lahat ng uri ng kagamitan. Ngunit hindi nakilala ni Yuro ang karamihan sa kanila, kaya kinuha niya ang pinakasimpleng mahahanap niya at pinaputok ang isang palaso sa mga demonyo. Lubos niya silang hindi nakita at napagtanto na kailangan niyang ayusin ang kanyang pana. Kaya, tumakbo siya kasama ang iba habang tinawag ni Jing si Gabriela upang tingnan siya. Napansin niya na inatake rin siya at sinabihan siyang protektahan si Asahi, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya maaaring lumaban dahil sa kanyang mga pinsala. Kaya, tinawag niya siyang walang silbi. Tiniyak niya sa kanya na si Yuro at ang kanyang mga demonyo ang humahawak sa mga bagay-bagay, na nagpagon sa kanya dahil alam niya kung gaano sila kahusay. Sinabi niya sa kanya na magagamit niya ang kanyang buong kapangyarihan. Kaya, inutusan niya ang kanyang demonyo na kainin ang mga nanghihimasok, at napagtanto niyang nasa lahat ng dako ang mga kalaban. Kaya, sinabi niya sa kanyang demonyo na oras na ng hapunan.
Sinabi ni Asahi na siya ang bahala sa mga demonyong humahabol sa grupo, ngunit humingi siya ng paumanhin kay Jing ng maaga dahil baka masira niya ang mansyon. Sinabi niya sa kanya na ayos lang ito at nangakong haharapin si Gonzo. Kaya, hiniling din ito ni Haruto, ngunit sinabi ni Jing sa kanya na kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Hiniling niya kay Yuro na gambalain ang puting demonyo, at naghanda silang maglaban ng magkasama, ngunit bigla silang hinigop sa kawalan. Tinawag ni Haruto ang kanyang pagong upang pigilan ang demonyo sa pagtakas, at binanggit niya na kung mapaalis ng mga demonyo ang mga tao, maaaring may malaman sila tungkol sa mga magulang ni Asahi. Itinulak ng pagong ang demonyo sa lupa, at sinabi ni Jing kay Haruto na maaari niyang sirain ang mansyon, ngunit binanggit na dapat siyang mag-ingat na huwag tapusin ang demonyo or ang master nito. Bigla silang napalibutan ng mas maraming demonyo. Kaya, sinabihan ni Haruto si Jing na hawakan sila, at napagtanto ni Jing na walang tutulong sa kanila. Kaya, inutusan niya ang kanyang demonyo na bigyan siya ng baril. Tinawag ni Asahi ang iba sa isang madilim na espasyo, ngunit wala siyang natanggap na tugon, at natakot siya habang naaalala niya ang kanyang nakaraan. Ngunit sinabi sa kanya ni Wright na kasama niya ito. Sinabi niya rito na naaamoy niya ang pawis nito, kaya alam niyang natatakot ito at tinulungan itong kumalma. Nagtaka siya kung nasaan ang kanyang kapatid, kaya napansin niya na malamang kasama niya si Left at isiniwalat na sinadya niya itong sumama sa kanya dahil gusto niya itong makausap. Ipinaalala niya rito kung paano niya ito inatake noong una silang nagkita sa nayon at isiniwalat na siya ang kanyang natural na kaaway, kaya naman nagawa niyang neutralisahin ang kanyang pag-atake. Naalala niya kung paano ikinwento sa kanya ng kanyang ama ang tungkol kina Left at Right, na may kapangyarihang pigilan ang break at seal attack na mawalan ng kontrol. Kaya napagtanto niya na kung makukuha ni Yuro ang kapangyarihan ng selyo, si Left ang magiging natural niyang kaaway. Nakita natin sina Yuro at Left sa isang puting espasyo, ngunit napakaliwanag nito kaya nawalan ng balanse si Yuro. At isiniwalat ni Left na sinubukan niyang lumipad, ngunit napunta siya sa kisame. Iniisip niya na nasa isang harang sila na nilikha ng mga demonyong kaaway. Kaya naisip ni Yuro na hindi sila dapat mag-aksaya ng oras at hiniling sa kanya na tulungan siyang ayusin ang kanyang pana. Nagtataka siya kung bakit hindi ito natatakot. Kaya, ipinaliwanag niya na wala nang naging katuturan simula ng salakayin ang nayon, at nasanay na lang siya sa pagkalito. Tinutok niya ang itak sa kamay nito, ngunit sa huli ay natama ng mukha nito. Kaya, sinabi niya sa kanya na dapat ay umiwas na lang siya. Ipinaliwanag niya na hindi mahalaga dahil gawa ito sa bato, at naisip niyang dapat siyang mag-alala tungkol sa kanyang kapatid na babae, na nilamon ng itim na harang. Ngunit, naisip ni Yuro na makakawala siya ng mag-isa dahil mayroon siyang kapangyarihang makawala. Nakalaya si Asahi at agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan upang basagin ang kontrata sa pagitan ng demonyo at ng kanyang amo. Ibinalik ni Sakurozawa ang kanyang dugo na ibinuhos niya rito upang bumuo ng isang bagong kontrata at naisip niya kung nilamon nito ang kanyang kapatid. Kinumpirma nito na nilamon nga niya ito. Kaya inutusan niya itong iluwa ito ngunit agad na naghanda sina Yuro at Left na atakihin ito. Ipinaliwanag niya na nasa panig na nila ito ngayon at napansin ni Haruto na maaaring alam ng dating amo nito ang tungkol sa pagkawala ng kanilang mga magulang. Kaya hiniling niya sa demonyo na akayin sila papunta sa dating amo nito. Kaya tumakbo ito papunta sa pasilyo at itinuro ang isang pinto at tinamaan ni Yuro ang lalaking nasa likod nito. Samantala, napaslang ni Jing ang maraming nanghihimasok sa tulong ng kanyang mga demonyo, ngunit wala siyang nakilala sa kanila. Nakasalubong niya si Gabriela, na napansin na napaslang niya ang 5 grupo ng mga nanghihimasok, ngunit hindi rin niya sila nakilala. Nakita nila ang isang nanghihimasok na may palasong nakatusok sa katawan nito, at napansin niya na gusto na niyang sumuko, ngunit nagtataka si Jing kung saan umaatake si Yuro. Nakita natin si Yuro sa bubong kung saan niya hinahabol ang iba pang mga nanghihimasok at nakita natin ang isa sa kanila na nagtatago sa likod ng mga palumpong. Napagtanto niyang hindi siya makalapit kay Yuro, kaya nagpa siya siyang umatras at nakita natin ang isa pang nanghihimasok habang sinusubukan niyang tumakas, ngunit nabangga niya ang demonyo ni Akiyo na naghihintay sa labas ng gate at nagpakita si Akiyo na may dalang metal na pamalo para tapusin siya. Kinabukasan, humingi ng tawad si Jing kay Yuro dahil sa panghihikayat sa kanya sa gulo at ipinaliwanag ni Yuro na tinulungan lamang niya silang mahanap ang bakas ng kanyang mga magulang. Sumali si Gabriela sa kanila,
ngunit hindi ito natuwa na makita siya, at napansin niya na kahit pinayagan niya itong umalis, hindi pa rin niya ito pinatawad. Kaya, namagitan si Asahi upang pakalmayan sila. Tinanong nila ang mga nahuling nanghihimasok, at isang lalaking nagngangalang Hamora ang nagbunyag na sinabihan siyang hulihin ang kambal para sa isang malaking gantimpala, ngunit wala siyang ideya kung sino ang kanyang kliyente. Tinawag ni Haruto ang kanyang pagong upang durugan ang mga binti ni Hamora, kaya napansin niyang hindi niya kilala ang kanyang mga kasamahan sa koponan, ngunit ang kanilang pinuno ay isang lalaking may balbas na nakasuot ng camo jacket. Binanggit ni Akiyo na pinaslang niya ito kanina sa gate at tinanong ni Jing si Hamora kung alam niya ang tungkol sa mga magulang ni Yuro, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya alam. At ang iba pang mga nanghihimasok ay wala ring alam. Humingi ng tawad si Asahi kay Yuro dahil dumating ito na umaasang makahanap ng isang bagay at tinanong niya si Hamora kung ano ang ipinangalan niya sa kanyang mga demonyo, ngunit isiniwalat niya na hindi niya kailanman pinangalanan ang mga ito dahil ang mga demonyo ay parang mga hayop para sa kanya. Nagalit si Gabriela sa kanyang sagot at naghanda ang kanyang demonyo na durugan ang kanyang bungo, ngunit nagpasya siyang palayain siya at umalis. Inisip ni Haruto na dahil sa kanyang saloobin kaya madali siyang pinagtaksilan ng kanyang mga demonyo. Habang iniisip ni Asahi kung ano ang dapat niyang itawag sa kanila. Nagsimula silang maging labis na palakaibigan sa kanya, ngunit ipinaalala niya sa kanila na siya lamang ang kanilang pansamantalang master, at iniisip niya kung maaari silang lumiit. Kaya, lumiit sila, at nakita niyang cute sila. Tinanong siya ni Yuro kung palagi na ba siyang hinahabol ng mga asasin simula nang umalis siya sa nayon, at napansin niyang sanay na siya rito, ngunit natutuwa siyang naroon ito upang tulungan siya. Inisip niya kung ang mga asasin din ba ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang mata at nag-aatubili siyang sabihin sa kanya ang totoo, ngunit nagpasya siyang huwag magsinungaling sa kanya at isiniwalat na minsan siyang pinaslang ng isang asasin sa nayon ng Hagashi. Sa isang flashback mula 10 taon na ang nakalilipas, pumunta si Yuro upang mangaso kasama ang kanyang amang nang biglang inatake siya ng isang bandido habang sila ay nasa kailaliman ng kabundukan. Naramdaman niya ang balak ng bandido na pumaslang, kaya natural na tumugon ang kanyang katawan at tinusok ang lalaki sa katawan habang pinaputukan ng kanyang ama ang bandido mula sa likuran. Sumugod sa kanya ang kayang ama, sinabihan siyang alalahanin kung ano ang pakiramdam ng balak pumaslang ng isang tao, at binalaan siya na mararanasan niya ito ng maraming beses, kaya hindi siya dapat mag-atubiling gawin ang anumang kinakailangan upang mabuhay. Nagpalipas sila ng gabi sa kabundukan para huminahon si Yuro, at tinuruan siya ng ama na bawasan ang pagkabalisa sa pamamagitan ng malalim na paghinga, sinasabihan siyang laging suriin ang sitwasyon para manatiling buhay. Nag-aalala siya na baka salakayin ng ibang mga bandido ang nayon, ngunit sinabihan siya ng ama na umakto na parang walang nangyari dahil alam niyang hindi aatakihin ang nayon. Pagbalik nila sa nayon, nagsinungaling ang ama sa lahat at ipinaliwanag na nagpalipas sila ng gabi sa kabundukan dahil nawalan sila ng oras. Ngunit napansin ni Yamiha ang dugo kay Yuro. Kaya inaangkin ng ama na ito ay mula sa isang daga na kanilang kinain. Gamaan ang loob ng ina ni Yuro at si Asahi nang makitang ligtas sila. At hindi sinabi sa kanila ni Yuro ang tunay na nangyari. Ngunit habang nakikipag-usap siya sa kanyang kapatid na babae tungkol sa pangangaso, nakita niya ang ama na nagkukwento ng isang bagay sa kanyang ina, na nagpaalala sa kanya. Di nagtagal pagkatapos ng insidenteng iyon, tumakas sila mula sa nayon at iniwan siya kasama ang babaeng inakala niyang kapatid niya. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Asahi na pagkatapos nilang umalis sa nayon, kinuha sila ng angkan ng Keigamori at tila hamupa ang mga bagay-bagay hanggang sa mawala ang kanilang mga magulang. Nabanggit niya na noong siya ay 15 taong gulang, isang asasin sa nayon ng Hagashi ang bumihag at pumaslang sa kanya at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang lugar na inakala niyang impyerno, ngunit sinabi sa kanya ng isang demonyo na hindi iyon ang nangyari. Inihayag ng demonyo na sila ay nasa hangganan sa pagitan ng lupain ng mga sawi at ng mga buhay, na kilala bilang Yamatsuhur Asaka. Kaya naalala niya ang alamat ng nayon na ikinwento sa kanya ng kanyang ama kung saan ang kambal ay naglalakbay sa kaharian ng anino upang utusan ang mga demonyo. Itinuwid siya ng demonyo na sinasabi sa kanya na ang mga tradisyong pasalita ay palaging napipilipet at sila ay nasa isang lugar bago ang kaharian ng anino.
Ipinaliwanag ng demonyo na walang sino man ang makakarating dito maliban kung sila ay masawi at ang nayon ng Hagashi ay talagang nagpadala ng mga asasin upang tapusin siya ng sadya upang siya ay mapunta doon. Sinabi sa kanya ng demonyo na maaari siyang manatiling sawi at mahulog mula sa tulay or tanggapin ang kapangyarihang pumutol at bumalik sa mundo ng mga buhay. Ngunit binalaan siya nito na ang mga gustong gumamit ng kanyang kapangyarihan ay magtitipon sa paligid niya at maaaring makaranas siya ng isang buhay na impyerno. Binanggit ni Asahi na ang kanyang personal na impyerno ay malamang na nagsimula na dahil siya ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang mga magulang. Ngunit bigla niyang naalala si Yuro at inisip niya kung buhay pa ba ito. Kaya ipinahayag ng demonyo na hindi nito alam ngunit binanggit na maaabot niya ang seal kapag nasawi ito, at sinabihan siya nito na gumawa ng kanyang desisyon. Sa buhay na mundo, nataranta ang mga asasin ng hindi nabuhay si Asahi at nagsimula silang magtalo kung paano nila napili ang maling babae. Inisip nila na nabigo silang makuha ang break power, kaya nagpasya silang habulin ang seal power. Iniisip na mas madaling kontrolin si Yuro para sa kanilang personal na kapakinabangan dahil na brainwash siya ng mga taga-nayon. Biglang pinalaya ni Asahi ang sarili gamit ang kanyang break power at pinaslang silang dalawa. Ngunit natagpuan siya ni Gabriela at sinabihan siyang iwanan na lang ang pagpaslang sa mga taong katulad niya. Humingi ng tawad si Asahi sa pagpaslang sa mga asasin at ipinaliwanag na hindi niya piniling maging isang napiling kambal, ngunit gumawa siya ng isang mahalagang desisyon, kaya kailangan na niyang mag-isip. Sa kasalukuyan, sinabi ni Asahi kay Yuro na nagbago na ang mga bagay-bagay. Kaya, wala na ang inosenteng nakababatang kapatid na babae na dating kilala niya. Kinabukasan, nagpakita si Danjo sa gate ng mansyon ng Kodemori at sinabing naroon siya para kunin si Yuro. Kaya, sinabi ni Jing kay Yuro ang tungkol sa kanyang pagdating. Naisip ni Yuro ang mahirap na sitwasyon dahil nagtitiwala si Asahi sa mga Kodemori ngunit ayaw ni na Danjo at Hana na makialam sa kanila. Kaya napagpasyahan niya na ang pinakamagandang gawin ay pakinggan ang magkabilang panig ng sabay. Hiniling niya kay Jing na isama si Danjo. Kaya sinabihan ni Jing si Akiyo na samahan siya, ngunit dumating si Asomo at tinanong kung ano ang nangyari sa mansyon. Nagtaka si Jing na nakatulog si Asomo buong gabi dahil mayroon siyang matalas na pandinig at ang buong mansyon ay magulo. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Hikaru at nag-aalala siya na inatake ang mansyon kahit na mahigpit itong binabantayan, ngunit nakahinga siya ng maluwag nang makitang maayos sina Asahi at Yuro. Humingi siya ng paumanhin kay Jing dahil hindi niya napigilan at ipinaliwanag na nakatulog siya pagkatapos ng kanyang deadline, ngunit natuwa lang si Jing na natapos niya ang kanyang trabaho sa oras. Dumating si Gonzo kasama si Danjo at nagtataka si Jing kung bakit sila magkasama. Kaya, ipinaliwanag ni Gonzo na nagkasalubong sila sa daan. Sinabi niya kay Yuro na marami na siyang naririnig tungkol sa kanya mula kay Asahi, ngunit naisip ni Jing kung paano ang angkan ng Tedara ang mga tagasunod ng nayon ng Hagashi at hindi pa sila nagpapakita sa mga Kigamori noon. Nagtataka siya kung bakit ang isa sa kanila ay pumasok sa teritoryo ng kaaway ng walang kalaban-laban. At iniisip ni Wright kung ang mga Kigamori at Tedara ay maaaring nagtutulungan. Ngunit hindi iyon ang iniisip ni Yuro dahil nararamdaman niya na gusto ni na Gonzo at Jing na wakasan ang buhay ni Danjo. Tinanong niya si Danjo kung bakit walang nagsabi sa kanya na makukuha niya ang kapangyarihan ng selyo kung siya ay masasawi. Kaya ipinaliwanag ni Danjo na narinig niya lamang ang alamat ng nayon at hindi niya alam ang mga detalye. Binanggit niya na si Yuro ay isang mabait at mapagmalasakit na kapatid. Kaya kung may gumamit ng kanyang kapatid na babae laban sa kanya, itatapon niya ang kanyang buhay. Binanggit ni Wright na walang garantiya na babalik pa siya at iniwan niya ito at isiniwalat na ang isa sa mga huling kambal na ipinanganak 400 taon na ang nakalilipas ay hindi na nabuhay muli pagkatapos masawi. Ngunit binago ni Gonzo ang usapan at inimbitahan ang lahat para sa almusal. Pagpasok nila sa bulwagan, napansin ni Gonzo na nasira na ito. Kaya, nag-alok si Hikaru na ayusin ito at ipinatawag ang kanyang mga demonyo. Agad niyang binura ang mga nasirang bahagi ng gusali bago muling itayo ang mga dingding at banig, na ikinagulat nina Danjo at Yuro dahil hindi pa sila nakakita ng katulad nito. Ipinaliwanag ni Hikaru na ang kanyang mga demonyo ay tinatawag ng malawak gamit ang tinta, at inilalapat niya ng malawak sa anumang nais niyang ayusin bago gamitin ang tinta upang iguhit ang mga detalye.
Nabanggit ni Asahi na ang kanyang kakayahan ay nangangailangan ng malakas na imahinasyon at biswalisasyon at magagamit ito ni Hikaru ng epektibo dahil isa siyang manda, ngunit walang ideya si Yuro kung ano iyon. Isiniwalat ni Hikaru na ginagamit niya ang pangalang sagisag na Haggard dahil kontrobersyal ang reputasyon ng pamilyang Kademori at nakilala ni Danjo ang kanyang pangalan mula sa mga kredito ng maraming pelikula, kaya sa palagay niya ay dapat na isang sikat na artista si Hikaru. Napagtanto ni Yuro na isa rin siyang miyembro ng pamilyang Kigamore. Kaya, ipinakilala ni Hikaru ang kanyang sarili bilang panganay na anak ni Gonzo, at binanggit niya na si Asomo ang pangalawang anak. Isiniwalat ni Jing na siya ang bunso, at nalaman natin na lahat sila ay may iba't ibang ina, ngunit si Hikaru ang magiging susunod na pinuno ng angkan dahil siya ang panganay. Kaya, dapat nilang subukang magtatag ng mabuting relasyon sa kanya. Ngunit hindi interesado si Hikaru sa posisyon dahil gusto niyang mamuhay ng normal. Napansin ni Danjo na may mga naayos na bahagi na monochrome pa rin. Kaya, ipinaliwanag ni Hikaru na ang mga kulay ay natural na maghahalo sa paglipas ng panahon. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga ito ng mabuti, napagtanto niya na nakalimutan niyang magdagdag ng ilang bagay upang magmukhang natural ang mga ito. Gusto niyang ulitin ang lahat agad, ngunit sinabi sa kanya ni Gonzo na ayos lang at inanyayahan silang mag-almusal muna. Naglagay ang mga katulong ng mga unan sa paligid ng silid, at sinabihan sila ni Gonzo na huwag mag-alala tungkol sa pagkakaayos ng upuan, at ang maliliit na demonyo ay nagdala pa ng mga unan para kina left at right dahil itinuturing niyang pantay-pantay ang lahat ng kanyang mga bisita. Habang kumakain ang lahat, nagtataka si Jing kung paano natuklasan ni Danjo na naroon si Yuro, ngunit sinabi sa kanya ni Danjo na ito ay isang lihim sa kalakalan. Nagtataka si Jing kung tinulungan ni Danjo ang mga asasin na sumalakay sa mansyon kagabi dahil sa palagay niya ay kainahinala ang tiyempo. Ngunit sinabi sa kanya ni Danjo na wala siyang kinalaman sa mga pag-atake at tinanong si Asahi kung maayos ba ang pagtrato sa kanya. Kaya, ipinaliwanag niya na komportable at ligtas siya sa loob ng mansyon. Binanggit niya na ang unang pagkakataon na inatake siya sa mansyon ay kagabi at ayaw ni Sekorozawa na umalis siya sa mansyon dahil alam niyang hindi ligtas sa labas. Ipinaliwanag niya na umaalis lamang si Asahi para sa mga pagbisita sa ospital kapag hindi siya maaaring gamutin sa infirmary. At binanggit niya na sa isa sa mga biyaheng iyon nang siya ay dinukot ng mga asasin ng Hagashi. Isiniwalat niya na mayroon siyang gastric ulcer dahil sa stress ng patuloy na pagiging target ng mga asasin, ngunit sinabi sa kanya ni Danjo na wala siyang kinalaman sa kanila. Nagtataka siya kung paano niya hinahawakan ang mga bagay tulad ng insurance nang walang family register. Kaya, ipinaliwanag niya na wala siyang anumang insurance dahil nawala ang kanyang mga magulang bago pa niya ito magawa. Sa palagay niya ay hindi gagawin iyon ng mga tao sa Hagashi. Ngunit nagtataka si Gonzo kung paano nila siya mapagkakatiwalaan. Kaya, binanggit niya na hindi siya sumasang-ayon sa mga ekstremiste ng Hagashi at ipinaalala sa lahat na dumating siya ng walang armas upang sunduin si Yuro. Iniisip niya kung ang mga ekstremistang Kigamore ang nasa likod nito dahil alam niyang hindi lahat ng nasa angkan ay sumusuporta kay Gonzo. At tinanong niya si Gonzo kung ano ang plano niyang gawin sa kambal. Ipinaliwanag niya na ang kapangyarihan ng kambal ay palaging nagdudulot ng kaguluhan at naniniwala siyang sina Asahi at Yuro ang dapat na huling pares na isinilang. Ngunit para mangyari iyon, dapat mawala ang nayo ng Hagashi dahil ang kambal ay doon lamang maaring ipanganak. Sa tingin niya responsibilidad ng angkan ng Kigamore na tapusin ang siklo. Ngunit hindi sumang-ayon si Asomo at binanggit na ang angkan ng Kigamore ang dapat kontrolin ang kapangyarihan ng kambal. Pinasalamatan ni Yuro sina left at right dahil sinabihan siya ng mga ito na hindi siya isang isinumpang lalaki at binanggit niya na malaki ang kahulugan nito para sa kanya. Pagkatapos ng kanyang pagkain, itinuro ni Yuro si Asahi at inamin na hindi pa rin niya ito pinapatawad sa pag-atake sa nayon. Ngunit iniisip niya kung sino ang nagpaparamdam sa kanya ng pagkakasala dahil patuloy siyang humihingi ng tawad sa lahat ng bagay na hindi naman niya kasalanan. Binanggit niya na hindi niya hahayaang magdesisyon ang sinuman kung paano sila dapat mamuhay at ipinaliwanag na hindi siya magtatago kahit sino pa ang sumunod sa kanya para mahuli niya ang kanyang mga kaaway at mapilitan silang sumagot. Tinawag siya ni Asahi na isang talunan at iniisip na sinasabi lang niya ito dahil hindi pa siya nakaranas na hunt sa lahat ng oras. Humihiling siya kina left at right na kausapin siya,
ngunit pareho silang handa na sumunod sa kanilang master, at sinabi ni Gabriela sa kanya na tutulong siya sa pagpasan ng pasanin na kanyang dinadala ng mag-isa. Inanyayahan ni Gonzo si Yuro na sumali sa kanilang angkan, ngunit tinanggihan siya ni Yuro dahil tinawag niyang miserable ang nayo ng Hagashi. Pinahahalagahan niya ang kanilang tulong sa paghahanap sa kanyang mga magulang, ngunit gusto niyang manatili kay Danjo at ipagpatuloy ang kanyang sariling paglalakbay. Naghanda si Yuro na umalis kasama si Danjo at hiniling ni Asahi sa kanyang mga kasama na protektahan siya. Ngunit nang makarating sila sa mga pintuan ng mansyon, huminto si Asahi dahil natatakot siyang lumabas at napagtanto ni Yuro na lumipat siya mula sa isang bilangguan patungo sa isa pa. Ipinakita niya sa kanya ang litrato ng kanilang mga magulang, ngunit nagtataka siya kung paano niya sila nakikitang parang totoong imahe gayong ngayon lang siya nakakita ng litrato. Kumuha siya ng selfie kasama niya at sina left at right ay gusto ring maging bahagi nito. Ngunit ipinaliwanag niya na ang mga demonyo ay hindi lumalabas sa camera dahil wala silang pisikal na katawan. Gusto niyang makita muli ang litrato ng kanilang mga magulang, at inalok siya ng babae na padalhan siya ng kopya, ngunit hindi niya matandaan ang kanilang address. Tumanggi si Danjo na magbigay ng personal na impormasyon sa angkan ng Kodamori, ngunit binigyan siya ni Jing ng business card para sa isa sa mga bar ng angkan at sinabing mahahanap nila siya doon kung gusto nilang makipag-usap. Bago umalis si Yuro, isiniwalat ni Asahi na gusto rin ng kanilang mga magulang na tumakas kasama niya. Ngunit pinigilan sila ni Yamiha, kaya napilitan silang umalis nang wala siya, at natuwa siya na sinabi nito sa kanya ang totoo. Nagsimula siyang maglakad palayo, ngunit hinabol siya nito upang yakapin at sinabihan siyang manatiling ligtas. Pagkatapos niyang umalis, bigla siyang lumuhod at sinabing hindi niya dapat ibinaba ang kanyang pagbabantay. Nagsimula siyang umiyak nang mapagtanto niyang kapatid niya talaga ito dahil naaalala pa rin niya kung paano nito hinahawakan ang kanyang likod. Tumingin si Jing sa gate, ngunit naisip ni Asahi na hindi niya dapat ipagkanulo ang tiwala ni Yuro sa pamamagitan ng pag-espiya sa kanila. At sinabi niya rito na tama ito. Ngunit nakita natin na nagpadala na si Asomo ng isang demonyo upang subaybayan sila. Napansin ni Danjo na nagalit si Yuro, kaya binanggit niya na dahil nasa gitna na sila ng lungsod, dapat nilang matutunan ang tungkol sa labas ng mundo. Ipinakita niya sa kanya ang mga bagay na hindi pa niya nakikita noon, at nanood sila ng karera ng kabayo kung saan natatalo si Danjo sa pagtaya sa maling kabayo. Inisip ni Yuro kung magkano ang magagastos ng nanalong kabayo, ngunit sinabi sa kanya ni Danjo na mahal ito at inalok na bilhin ang anumang kailangan niya para mamuhay doon. Binanggit niya na kailangan niya ng mga palaso dahil mayroon na siyang pana at nagtaka kung saan nila mahahanap ang mga materyales na kailangan niya para gawin ang mga ito. Kaya dinala siya ni Danjo sa supermarket. Nagulat sila nang makitang nakasale ang lahat doon. At pagkatapos kunin ang lahat ng mga gamit, pumunta sila para mag-checkout, ngunit nagulat ang ka-era nang makita sina left at right. Kaya ipinaliwanag ni Danjo na kapag ang mga ordinaryong tao ay kulang sa tulog, minsan ay nakakakita sila ng mga demonyo. Tumungo sila sa kabilang panig ng tindahan, at interesado si Yuro sa mga itim na damit dahil sa palagay niya ay may tatago nila ng maayos ang mga mantsa ng dugo. At naalala niya na ilang beses siyang inatake ng mga bandido. Inihayag niya na hindi tulad ng mga matatandang taga-nayon na may mga marka sa kanilang mga kamay at buko-buko, malinis ang mga kamay ng mga bandido. Kaya, sa palagay niya ay galing sila sa ibaba ng bundok. Iniisip niya kung tinulungan sila ng mga taga-nayon na makarating doon para mapaalis nila siya. At isiniwalat ni Danjo na iilang tao lamang ang nakakaalam tungkol sa daan patungo sa nayon ng Hagashi. Inisip ni Yuro na mapapaliit nito ang kanilang paghahanap at sinabing dapat silang mauna dahil bibigyan sila nito ng kalamangan. Sinabi rin niya kay Danjo na sinusundan sila at iniisip na maaaring isiniwalat ni Danjo ang kanyang pagkakakilanlan nang kumuha sila ng litrato sa telepono ni Asahi, ngunit sa palagay niya ay ayos lang dahil tiyak na may mga security camera ang mansyon kahit saan. Tiningnan ni Asahi ang kanyang larawan kasama ang kanyang kapatid at nakita niya ang isa na may larawan ni Danjo, ngunit inedit niya ito. Tinanong siya ni Jing kung mayroon siyang larawan ni Danjo, ngunit sinabi niya sa kanya na wala. Kaya, inutusan niya si Haruto na kumuha ng security footage mula sa mga camera, at hiniling niya sa kanya na ipadala sa kanya ang mga bahagi kasama si Yuro.
Kinwestiyon nila ang mga nanghihimasok na nagbunyag na inupahan sila ng lalaking nagngangalang Akishima para salakayin ang mansyon, ngunit hindi nila ito personal na nakilala bago ang misyon. Ipinakita nila ang kanilang mga telepono at isiniwalat na nakatanggap sila ng tawag bandang hating gabi para sa isang agarang misyon. At napagtanto ni Haruto na iyon ay sa oras na natapos nila ang pakikipaglaban kay Yuro. Nagtataka si Gonzo kung paano sila nakapasok dahil tanging mga miyembro at bisita lamang ang maaaring makapasok sa mansyon. Kaya, sinabi nila sa kanya na bukas na ang Westgate pagdating nila doon. Ngunit isiniwalat ni Jing na ang mansyon ay walang Westgate at napansin na pader lamang ang naroon. Sinabihan ni Gonzo ang kanyang lalaking nagngangalang Furoki na gamitin ang kanyang blacklist ng mga demonyo at kumuha ng impormasyon tungkol sa kanilang mga demonyo. Dinakip niya ang kanilang mga demonyo para malaman na ang tunay na pangalan ng babae ay Takikawa. At nalaman natin na tinanggap niya ang trabaho dahil kailangan niya ng pera para mabayaran ang pagpapagamot ng kanyang ina. Sinuri ng blacklist si Hamura at nalaman natin na kailangan niya ng pera para mabayaran ang kanyang utang sa pag-skater. Ngunit napansin ni Furoki na pareho silang nagsasabi ng totoo dahil nagkakilala lang sila sa trabaho. Kinuha sila ni Gonzo para alagaan ang mansyon at nangakong babayaran ang pagpapagamot ng ina ni Takikawa. Kaya, nagpasalamat siya sa kanyang pagkabukas palad. Habang paalis siya, nagtaka ang kanyang katulong kung ayos lang ba silang kunin, kaya napansin niya na maaari silang gamitin bilang mga sundalong maaaring itapon dahil alam na nila ang kanilang personal na impormasyon. Habang ginagawa nila ang mga pagkukumpuni, nagtaka si Hamura kung maibabalik niya ang kanyang mga demonyo, ngunit napagtanto ni Asahi na ayaw na nilang maging master niya siya muli. Kaya, sinabihan siya ni Gabriela na itago ang mga ito at sinabing makakatulong ang mga ito sa kanyang kaligtasan. May online meeting si Hikaru kasama ang kanyang editor, at iniisip niya kung kailangan niya ng mga bagong tao para tumulong sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya kailangan dahil sina Gabriela at Asahi ay lubos na naging kapaki-pakinabang. Humingi ng tawad si Yuro dahil nakalimutan niya ang itak ni Danjo sa mansyon ng Keigamori, ngunit natuwa si Danjo na naiwan niya ito dahil mapanganib itong dalhin. Naisip niya na dapat nilang bisitahin ang kanyang bahay kung saan sila makakakuha ng mga armas, kaya ipinaalala sa kanya ni Yuro na sinusundan sila, ngunit naisip ni Danjo na ayos lang dahil naisip na niyang iwanan ang lugar na iyon. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa bahay kung saan nakaimbak si Danjo ng maraming armas, at kumuha si Yuro ng palakol. Nagpa siya ang mga taong sumusunod sa kanila na umatras at iulat ang kanilang mga natuklasan, ngunit nagpakita sina Yuro at Danjo sa likuran nila, kaya hinugot nila ang kanilang mga armas, ngunit agad silang inalisan ng armas ni Danjo. Sina left at right ang nakaupo sa dalawa sa kanila. Habang ang pangatlo ay tumatakbo palayo, ngunit nahulog siya sa bitag ni Danjo. Nakita niya ang nawawalang bahay ng angkan ng Ted-Ara, at binanggit ni Danjo na tulad ng nayo ng Hagashi, ang angkan ng Ted-Ara ay mayroon ding harang na maaaring makakulong ng mga tao sa loob. Sina left at right ay biglang nakaramdam ng mga demonyo at inakala ni Danjo na pinag-uusapan nila ang mga demonyo ng kanyang pamilya na nakapalibot sa bahay, ngunit binanggit nila na isa pa itong pares. Mabilis na napaslang ng mga demonyo ang mga lalaking sumusunod sa kanila. Kaya naghanda sina Danjo at Yuro para lumaban, ngunit sinabihan sila ni Left na umatras dahil alam niyang hindi sila kalaban ng mga demonyong tinatawag na Tanaga at Ashinaga. Ginaising ni Danjo ang matandang babae na sumusunod sa kanila, ngunit nagulat siya nang makita sina Tanaga at Ashinaga. Kaya napagtanto niyang hindi ito ang kanilang master. Nagtataka siya kung bakit sila kinikilala ni na Left at Right. Kaya isiniwalat ni Left na noong unang panahon ay tinulungan nila ang isang naglalakbay na monghe na gumamit ng kapangyarihan ng selyo upang makulong sina Tanaga at Ashinaga sa isang bundok. Nagtataka si Wright kung paano sila nakatakas. Kaya isiniwalat nila na kamakailan lamang ay tinanggal ng isang master ang selyo at natutuwa sila na sa wakas ay makakagala na sila ng malaya pagkatapos ng 1,000 taon. Naalala ni Danjo ang isang alamat tungkol sa kanila na binabanggit na nagdudulot sila ng pagkawasak saan man sila magpunta. Kaya sinabi nila sa kanya na hindi ito totoo ngunit inamin nilang gusto nilang kumain ng mga bata. Hinanap nila ang master ni na Left at Right at inakala na ito ang napiling kambal na may kapangyarihan ng selyo, ngunit hindi nila alam na ito ay si Yuro. Kaya, inutusan ni Danjo sina Left at Right na talunin sila.
Napagtanto nila na nagpapanggap siyang kanilang master upang protektahan si Yuro. Kaya, nagpa siya silang sumabay, at tumakbo siya habang hinahabol siya ni Tanaga at Ashinaga. Sinubukan ni na left at right na tumulong, ngunit agad silang natalo ni Tanaga at Ashinaga. Pinaputukan ni Danjo si Tanaga, ngunit walang epekto ang kanyang mga bala, at itinutok nito ang braso nito patungo sa kanya, at bahagya niya itong naiwasan. Sinubukan nitong umatake muli, ngunit pinalipad ito ni left at napagtanto nito na wala roon ang may hawak ng selyo. Inisip ni Ashinaga na sila ang may kalamangan at sinabihan nila sina left at right na hindi sila maaaring manalo dahil wala roon ang monghe para tumulong sa kanila. Sumugod si Danjo sa tabi ni Yuro, ngunit nagtataka si Yuro kung bakit siya nagpanggap na master ni na left at right. Kaya, ipinaalala niya kay Yuro na siya ang kanyang tagapag-alaga. Sinimulan nilang tanungin ang lola at tinanong siya ni Danjo kung sino ang kanyang pinagtatrabahuhan. Kaya, isiniwalat niya na inutusan siya ni Asomo na sumunod sa kanila. Hindi siya makapaniwala na nasangkot siya sa gulo na ito. Ngunit nakakita tayo ng paru-paro sa itaas nila at nalaman natin na kontrolado ito ni Asomo. Sinabihan siya ni Danjo na tulungan silang labanan sina Tanaga at Ashinaga, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya maaaring ipatawag ang kanyang mga demonyo dahil iniwan niya sila. Iniisip niya na dapat na lang nilang iwan sina Tanaga at Ashinaga sa nawawalang bahay, ngunit gusto niya silang paalisin dahil alam nila kung paano malalampasan ang harang ng kanyang angkan. Nagboluntaryo si Yuro na hanapin ang kanilang master dahil alam niyang hindi nila ito nakikita bilang isang banta. At nagpa siya ang lola na sumama sa kanya dahil gusto nitong ayusin ang lahat at bumalik sa kanyang pamilya. Tumungo si Danjo sa kanyang tagwan ng armas, ngunit nakita siya ni Tanaga, kaya iniunat nito ang braso nito upang atakihin siya. Pinilit niyang iwasan ang mga pag-atake nito, kaya dinurog ni Wright ang braso nito upang iligtas siya, ngunit ibinalot nito ang mga braso nito kay Wright at itinapon siya. Napagtanto niyang sinira nito ang kanyang bahay, ngunit naisip niya na ito ay isang magandang bagay dahil makukuha na niya ngayon ang mga armas sa kanyang tagwan ng armas. Lumingon ang lola sa paligid at inakala niyang natagpuan na niya ang master ng kaaway, ngunit napagtanto niyang isa lamang itong bangkay. Napansin ni Yuro na may mga bangkay sa lahat ng dako dahil ginamit ng angkan ng Ted-Ara ang lugar na iyon upang bitagin ang kanilang mga kaaway, at naisip niyang mahirap hanapin ang master ng kaaway dahil hindi niya maramdaman ang kanilang pagnanais sa dugo. Napagtanto ni Tanaga at Ashinaga na hindi sila maaaring pumaslang kina left at right dahil sila ay napakatibay. Kaya, naisip nilang hanapin muna ang kanilang master, ngunit biglang pinaputukan ni Danjo si Ashinaga sa mata. Wala silang ideya kung ano ang nangyari dahil hindi pa sila nakakita ng sniper rifle noon at patuloy niya silang pinaputukan, na napilitan silang bitawan sina left at right. Nawalan na ng dalawang mata si Ashinaga at hindi alam ng kanyang kapareha kung ano ang umaatake sa kanila, ngunit hinayla sila palayo ni na left at right at pinagbangga sila, ngunit bigla nilang pinagsama ang kanilang mga kapangyarihan at nakita ni Tanaga ang lola. Hinawakan nito ang babae at sinabihan si Ashinaga na kainin siya para makabawi sila, ngunit sinabihan niya silang kainin na lang si Yuro dahil ito ang kambal na magkakaroon ng kapangyarihan ng selyo. Sinimulan siyang hanapin ni Tanaga at hinintay niya itong lumuwag ang pagkakahawak nito para makawala siya, ngunit naghanda ito para durugan siya habang napansin ni Ashinaga na kakainin pa rin nila siya para gumaling ang kanilang mga sugat. Biglang tumama ang isang palakol sa braso ni Tanaga at natamba ang lola, ngunit nasalo siya ni Wright bago pa man ito bumagsak sa lupa. Ipinakita ni Yuro ang sarili at inihayag na siya ang tunay na master ni na left at right, ngunit iniisip ni Tanaga at Ashinaga kung ano ang gagawin sa kanya dahil makukuha niya ang kapangyarihan ng selyo kung tatapusin nila siya. Natatakot sila na baka mabitag niya sila pagkatapos niyang gisingin ang kanyang mga kapangyarihan, at iniisip nila na maaari nila siyang tapusin muli pagkatapos niyang mabuhay muli, ngunit alam nilang sina left at right ay makakasagabal. Sinabihan niya sila na huwag gumawa ng anuman hanggat hindi siya nagbibigay ng senadoryos. Kaya, napagtanto ni Tanaga at Ashinaga na may pagkakataon sila at sumugod sila papunta sa kanya, ngunit iniwasan niya ang kanilang mga pag-atake at tumakbo palayo. Nagtaka siya kung paano nila siya masusundan gayong bulag si Ashinaga. Kaya, ipinaliwanag nito na ang kanilang mga katawan ay kumikilos bilang isa kapag sila ay nasa kanilang tunay na anyo, at hindi makakuha ng malinaw na tira si Danjo dahil napakabilis nilang kumilos.
Sinira nila ang isang puno at inihagis ang ulo ng isang bangkay kay Danjo, na napagtanto na natagpuan na nila siya. Tumakbo si Yuro para sa kanyang buhay at iniwasan ang kanilang mga pag-atake, ngunit dinurog nila siya gamit ang isang puno at naghanda na tapusin siya. Bigla niyang iniabot ang kanyang kamay at natarante sila dahil inakala nilang malapit na niya silang selyuhan, ngunit sinabi niya sa kanila na naloko sila sa kanyang bluff at inutusan sina left at right na samantalahin ang pagkakataon. Inihagis nila si Tanaga sa tubig at dinurog ito gamit ang isang higanteng bato. Kaya, iniunat nito ang braso nito upang humingi ng tulong sa kanyang kasama, ngunit pinigilan ito ni Wright bago pa man ito makarating kay Ashinaga at nalunod ito. Hinanap ni Ashinaga ang kapareha nito, ngunit pinaputukan ni Danjo ang ulo nito at ang kanilang mga katawan ay naging mga totem. Naisip ni Yuro na ang selyo ay isang mapanganib na kapangyarihan dahil nataranta ang mga demonyo nang akala nilang gagamitin niya ito at pinuri ni Left ang taktikang ginamit niya ngunit binanggit na ito ay mapanganib. Nahuli ni Left ang paru-paro na nag-eespiya sa kanila at alam ng lola na ito ay mula sa demonyo ni Asomo ngunit binanggit na ang pagpaslang dito ay hindi makakasakit sa kanila dahil maliit na bahagi lamang ito nito. Nakita natin si Asomo kasama ang kanyang demonyong si Asagiri na nagsabi sa kanya na natagpuan niya ang daan patungo sa pinagtataguan ni Danjo. Kaya nagpasalamat siya sa tulong nito. Tumingin si Yuro sa paligid ng bahay at napansin na tumigil sa pag-atake sa kanya sina Tanaga at Ashinaga nang makarating siya sa isang lugar. Kaya, inakala niyang nagtatago ang kanilang master doon. Nakita niya ang isang lalaki sa ilalim ng bahay at sinabihan itong magpakita. Kaya, lumabas siya at nangakong sasabihin kay Yuro ang lahat. Tinanong siya ni Danjo kung sino siya, kaya isiniwalat niya na ang pangalan niya ay Kenji at binanggit na ang kanyang ama ang may-ari ng bahay. Nagtaka si Yuro kung anak ba siya ni Danjo, ngunit hindi niya maalala na nagkaroon siya ng anak. At isiniwalat ni Kenji ang pangalan ng kanyang ina, ngunit hindi pa naririnig ni Danjo ang tungkol sa kanya. Isiniwalat ni Kenji na ikinwento sa kanya ng kanyang amang si Roy ang tungkol kay Danjo at binanggit ni Yuro na parang pamilyar ang pangalan ni Roy. Kaya isiniwalat ni Danjo na si Roy ang kanyang ama at pumunta siya sa Hagashi noong bata pa si Yuro. Napagtanto ng lahat na si Kenji ay kapatid sa ama ni Danjo at isiniwalat niya na narinig niya ang lahat habang nagtatago siya. Kaya alam niyang si Yuro ay isang piling kambal. Binanggit niya na ikinwento sa kanya ng kanyang ama ang tungkol sa mga magulang ni Yuro at tinuruan siya kung paano makatakas sa harang ng Hagashi. Kaya nagtaka si Yuro kung saan niya sila mahahanap. Ngunit natatakot si Kenji na sumagot. Napagtanto ng lola na komplikado ang kanilang sitwasyon at nangako na hindi niya sasabihin kahit kanino ang kanyang nalalaman dahil iniligtas nila ang kanyang buhay. Iniisip niya kung papayagan ba nila siyang umalis at nabanggit ni Danjo na ang pagpaslang sa kanya ay hindi magbabago ng anuman dahil alam na ng demonyo ni Asomo kung paano makarating doon. Hiniling niya ang opinyon ni Yuro, kaya sinabi niya na dapat nila siyang palayain dahil sa palagay niya ay hindi ito banta sa kanila. Nakita niya ang mga bangkay ng kanyang mga kasama at tinanong kung maaari niya silang ilibing dahil alam niyang wala silang mga pamilya na magdaraos ng libing para sa kanila. Nagpa siya si Yuro na tulungan siya at si Wright ay nagukay gamit ang kanyang mga kamay habang pinasasalamatan ni Kenji si Danjo sa pagtalo sa kanyang mga demonyo dahil hindi niya sila makontrol. Iniisip ni Yuro kung ang mga kontrata ng demonyo ay maaaring mapayapang lutasin. Kaya ipinaliwanag ni Danjo na posible ito sa pamamagitan ng isang kasunduan sa Master at demonyo. Ngunit ayaw ni na Left at Right na tapusin ang kanilang kontrata kay Yuro dahil pinapayagan sila nitong malayang gumalaw. Binalaan nila si Kenji na mag-ingat dahil hindi lahat ng demonyo ay kasing husay nila, at isiniwalat nila na kayang gawing relikya ng seal ang mga naliligaw na demonyo habang ang break ay maaaring magpalaya sa kanila. Ibinalik ni Danjo ang lola sa bayan at sinabihan itong magpaalam kay Asomo, ngunit nagpa siya itong umalis dahil masyadong mapanganib ang kanyang trabaho. Sinabihan ni Danjo si Kenji na ibahagi ang lahat ng kanyang nalalaman, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya alam kung nasaan ang mga magulang ni Yuro at sinabing hindi niya mahanap si Roy. Napagtanto ni Danjo na wala rin siyang kaalam-alam tulad nila at ipinaliwanag na ang bahay ay isang demonyo, ngunit hindi ito sa kanya dahil ang kontrata nito ay kay Roy. Nabanggit ni Kenji na iniwan siya ng kanyang ama sa kanyang ina, ngunit nasawi ito noong isang araw, kaya kinailangan niyang mabuhay ng mag-isa. Naisip niya na kailangan niya ng mga demonyo para protektahan siya, kaya gumawa siya ng kontrata kina Tanaga at Ashinaga,
ngunit sila ay lumabas na masasama, kaya't kinulong niya sila sa nawawalang bahay. Isiniwalat ni Danjo na minana niya ang kanyang trabaho isang dekada na ang nakalilipas, na halos kasabay ng pag-alis ng mga magulang ni Yuro sa nayon, ngunit binanggit niya na wala na siyang narinig mula kay Roy simula noon, at sa palagay niya ay itinapon ni Roy ang negosyo ng pamilya sa kanya upang makapagsimula siya ng bagong pamilya. Isiniwalat ni Kenji na hindi niya pinag-uusapan ang trabaho, ngunit sa tuwing siya ay nalalasing, nagrereklamo siya tungkol sa ina ni Yuro na si Nudge Isa, na nang blackmail sa kanya na sabihin dito kung paano makatakas sa Hagashi. Nalaman namin na wala siyang ginawa upang direktang tulungan ang mga magulang ni Yuro. Ngunit nakita siya ng Hagashi bilang isang traidor at hindi siya nagustuhan ng mga Kagamori dahil lumaban siya sa kanila. Kaya, wala siyang mapupuntahan at iniisip ni Kenji na ito ang dahilan kung bakit siya nagretiro. Umuwi sina Danjo at Yuro at natuwa si Hana na hindi nasaktan si Yuro. Kaya, sa palagay niya ay talagang nagmamalasakit ito sa kanya. Ngunit, nalaman natin na ayaw lang talaga nitong bayaran ang kanyang mga gastusin sa medikal. Nakita niya ang tiket ni Danjo sa pagtaya ng kabayo, kaya napagtanto niyang nagsusugal ito at sinabi ni Kenji na titira siya sa kanila. Inisip niya na ito ang lihim na anak ni Danjo, kaya nawalan siya ng pag-asa nang maalala niya na dati siyang namuhay ng mapayapa hanggang sa pilitin siya ni Danjo na pakasalan ito at sinira ang lahat. Sinabihan niya itong ipaliwanag ang sitwasyon, kaya sinabi niya na hindi niya anak si Kenji at ibinahagi ang lahat ng nangyari. Nabanggit niya na titira si Kenji sa kanila dahil wala siyang mapupuntahan, ngunit wala siyang tiwala sa kanya. Kaya, binanggit ni Yuro kung paano niya nararamdaman ang anumang pagnanais sa dugo mula sa kanya. Ngunit sinabihan niya si Yuro na mag-ingat at bigla niya itong sinakal habang ipinaliwanag niya na hindi siya dapat magtiwala sa mga tao ng ganoon kadali. Ipinakita ni Kenji sa kanila ang passbook na iniwan sa kanya ng kanyang ina at sinabing dapat itong sumaklaw sa kanilang mga gastusin sa pamumuhay. Ngunit napagtanto ni Hana na hindi ito na-update sa loob ng maraming taon. Kaya sinabihan niya si Danjo na pumunta sa bangko. Pag-uwi ni Danjo, ipinakita niya kay Hana ang pera sa bank account ni Kenji, napagtanto niyang malaking halaga ito. Kaya sinabi niya kay Hana na maaari siyang manatili doon hanggat gusto niya. Sa tingin niya ay nagdedeposito si Roy ng pera sa account, kaya sinabi niya kay Danjo na kahanga-hanga ang kanyang ama. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya tinulungan ng kanyang ama sa pananalapi. Napansin niya na may mga kamakailang deposito, kaya sa tingin niya ay buhay pa ang kanyang ama, ngunit sa palagay niya ay hindi nila siya mahanap dahil wala silang larawan niya. Isiniwalat ni Kenji na ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa isang bar, ngunit walang alam ang mga kaibigan nito tungkol kay Roy, kaya naisip ni Danjo na dapat siyang bumalik sa Hagashi upang magtanong-tanong. Habang naghahanda silang matulog, napansin ni Kenji na nakaramdam siya ng pagkakasala dahil mas maayos ang kanyang kama kaysa kay Yuro, kahit na isa lamang siyang walang ginagawa. Sinabi ni Yuro sa kanya na ayos lang dahil kapatid siya ni Danjo sa ama at umaasa siyang mahahanap nila ang kanyang ama sa lalong madaling panahon. Nabanggit niya na kailangan niyang sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa pagkasawi ng kanyang ina, at nagsimula siyang umiyak at umaasang mahahanap din nila ang mga magulang ni Yuro.